Okay, so nagbabalik tayo. Meron tayong Acer Aspire 3 A314-32. So, ito mabagal na kasi siya. So, ito yung specs niya. Yan. 4GB, 500GB HDD. Okay. So, napakabagal po. Then, ang nangyari, na-upgrade ata ng Windows 11 to. So, mas lalong bumagal yung performance niya. So, check natin. Actually, nag-check to kahapon. So, ang tagal talaga ng response time niya. Maabot ng basta matagal. Hindi bumababa yung hard drive niya. So, I think may power ba to? Okay, may display. Nagbo-boot naman siya. So, i-upgrade natin siya into 512GB na SSD. So, ang brand nito is Roxys. Yan, 512. Then, yan, nagbo-boot na siya. So, during booting period niya, ang tagal. Usually, pag SSD, nasa mga 10 to 20 seconds, nasa Windows ka na. Pero ito, matagal talaga, as in matagal. Siguro mga 15 minutes ang antayin mo bago mo maano yung Windows. Then, pag nasa Windows ka na, matagal pa rin yung loading niya. So, kaya na-advise ko sa client na mag-upgrade na lang. Kahit yung SSD man lang. Kasi pag naka 4GB naman siya under Windows 10, so mag-smooth naman yan. So actually hindi ko nabubuksan yan, hindi ko naantayin kasi medyo matagal talaga yan. Alam mo ko yan, tagal. So umpisa na natin mag-upgrade na tayo. So gamit yung RAM. So let's go. So i-off ko na to, force off, force shutdown. Anyway, yung hard drive nito is separate naman natin. So yung files yan nandun pa rin. Okay, shutdown. Of course. So medyo may problema yung hints nito, I think. Okay, so halatang hindi pa nabuksan. As you can see, intact pa yung sticker. Pati dito. So matagal na to, so walang maintenance. Ilang years na to. Paano ba ito? Parang tabingi yung ano ko. Parang may mali. Okay, so buksan natin. So kailangan natin screw and so gagawin natin is try natin i-preserve yung sticker niya. Hindi na pupunin. Not sure. Ayaw. Hirap. So, medyo napunit talaga. Masyado na luma. Okay, so i-break na natin to. Wala na tayong gagawa natin. And the good thing is parang yung ano niya, yung hard drive niya is nandito sa portion na to. So hindi na natin kailangan buksan to. Then at the same time, itong RAM. I think ang RAM nito is built, naka-inbid siya, then additional na lang to. So, okay, naka-ready siya, pwede natin lagyan ng RAM just in case, naka-upgrade. So, meron siyang isang dedicated na RAM slot isa. By the way, hindi na natin buksan to para makinis kasi nagmamadali yung teacher kasi ang may-ari nito. So, dito na natin buksan. Kukunin dito yung hard drive, then salpak na natin. So, I think dito yung hard drive kasi nandun yung nangyari. Pero pa. Okay, so dito yung hard drive niya. So, maganda kasi hindi na tayo magbubukas dun sa pinaka-loob niya. So, dito lang tayo. And then, problema na yung battery. Anyway, dandahan na tayo. Kailangan natin yung yan. Yung screw, tanggalin natin. Kailangan yung screw to. Ano lang to, rubber. Mag-fit siya dito. Wow, really? Okay, good. See, this is your hard drive. This is yung hard drive. 500 GB. Okay, so pag ano nito, i-detach lang natin to. Itong connector niya, yan. Then, I think may screw. May screw siya. Tingnan natin yung screw. So, yung positioner, ganun pa rin yung pagtanggal natin ng, pagbalik ng SSD. Oops.
Right. So, ganyan. So, ilagay natin siya dito. Pag ganun yun. Then, SSD open natin. This is 512 by the way. So, yan. Okay, so position, ganyan. Alright, balik natin yung screw. So I think ituturo ko na rin yung paano mag-set up siguro ng Windows 10. By the way guys, ang Windows 10 is until October na lang. Tama, if I'm not mistaken. So titignan natin kasi yung mga medyo tagilid na laptop. Hindi na kasi nag-work sa Windows 11 yun. Unless upgrades. And then some tweaks do. May mga tweak naman daw kasi minsan hindi papasa doon sa... Naku. Yung TPM, may mga ganun na case na hindi siya compatible. Pero may mga tweaks naman daw na nagagawa, hindi ko pa na-try. When time comes, siguro gagawin natin yun. Kung kailangan. Okay, so I think I'm ready na to. So same. Connector. Hindi naman pwede mabaliktad to guys. Hindi siya pwede. Hindi siya kakasya. So ganun din. Rubber lang pala to. Pwede parang so dito. Dito yung una. Pag ganyan yung ano na. Then hold. Then that's it. Connector. Parang alog-alog yung board ah. Wait mo nito. Okay, so ibalik natin of course. Yun. Over. Then ready for program na tayo. That's it. Mayroon pang isa. Dito yung sa gilid. That's it. So let's go. At magsiset up na tayo. Kailangan natin masakit yung charger nito. So itabi muna natin tong old hard drive nya. So meron tayong case nito na pwede paglagyan para magamit ng customer as portable drive. Okay. Right. So we have another charger. Then saksak natin. Open. I think yung hinge nito meron. So kailangan natin is Windows 10 USB. So may bootable disk na to. Saksak natin. Then power on. So let's go to set up Windows 10 on this laptop. So Acer, tingnan natin yung F12 kung na-enable. Okay, so nasa BIOS tayo. Punta tayo sa, makikita ba? Kasi hindi po minsan nagdidiretso yung ano natin. Punta tayo dito sa main or advanced. Ayan, so yung F12 na yan nakikita nyo. Ito. So yan yung i-enable natin kasi naka-disable siya. Okay, so sa boot menu kasi yan yung i-press natin. So scroll down gamit yung keyboard, enter, then enable. Okay, so this is Acer ha, then F10 para save. Okay, okay, so hindi natin na-press yung F12 kasi na busy. Dumiretso na siya, kusa. Okay, nag-boot na siya, diretso sa USB. Good, so titingnan natin next. Then install na tayo.
Okay, so next. Kita ba? Zoom in natin konti. Yan, pwede siguro yan. Ay, mahina pala yung boses kung walang yan. So next, accept natin. Wala nang tayo magagawa pag hindi natin accept yan. So check natin yung accept. Next. So dito ako sa custom. And then, so ito yung hard drive natin, yung in-upgrade natin, yung bagong 512GB. Actually, hindi po talaga 512GB ang magre-reflect dito kasi magma-minus pa yan doon sa file system, doon sa pinaka ano niya. Okay, so meron lang tayong nakitang 476GB. Okay na to. Then, ang gagawin ko is i-partition ko na into dalawa siguro para wag dire-diretso na tayo mamaya. So, ang first drive C nito is gagawin kong 250GB, which is 250,000. Yan. 250,000. Ay, sobra ata. Okay, so yan. So, i-apply ko. So, magiging dalawa na siya. Actually, naging apat na eh. So, yung primary ko is 244. Secondary ko is 232. So, okay lang. And then, i-click ko yan, new. Apply. Para automatic na siya create ng partition. Then, dito ko sa 244. Ito yung primary ko. Balik ako dyan. Next ko lang. Antayin ko yung antayin natin yung setup. Mabilis lang naman to kasi naka SSD na. So, balikan natin mamaya pagkatapos. Okay, so, saan yung microphone? So, tapos na siya. So, ito yung after nun, nag-restart. Then, next to. A little sign in here. Just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to... Your keyboard is set to UN. Do you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to a network. Just so you know, connecting to a network now can save you some time later. Want to get that out of the way, choose yes. Type what you want to name your account. Okay, now type. These are the settings Microsoft recommends. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I... Wala. Almost done now. We just need to get a Magpalibel na ako. Magpalibel na ako. Hindi hapon makuha. Looking forward. Okay, so that's all. Tapos na tayo. So, next gagawin natin is connect to the internet and update the driver. Then, goods na. Tingnan natin drive C. Kung meron ng drive C. Wala pang drive C. So, pupuntahan natin yung sa control panel. Kasi po-format na yun. Drive control. Category.